Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay November 24, 2025. At ito ngayon yung nakakagulat sa balita. Isang vice mayor ang nagmamay-ari po ng pinagtaguang bahay nito pong si Engineer Abagon, ang DPWH engineer sa Mimaropa Region. Ano kaya ang kaugnayan nitong Vice Mayor kay Engineer Abagon? Sa press conference ngayon ng DILG, ilan sa mga katanungan natin ang sinagot nila, pero mamaya na po natin pupuntahan yan bago tayo dumako partikular dito po sa mga balasubas na arestado na ng ating gobyerno. Meron pong pahayag si Speaker Faustino D. At mukhang pati siya nasasangkot sa mga anomalya marahil, kaya ganito po yung naging aksyon ng Independent Commission for Infrastructures and DPWH para humingi po ng tulong o pumunta sila sa Ombudsman. Isingit po natin ito. Sa kapopost pa lamang na balita ng GMA News, nakalagay po ang mga sumusunod. House Speaker Faustino D. Nirerespeto natin ayon sa kanya ang naging hakbang ng Independent Commission for Infrastructure at ng Department of Public Works and Highways sa pagdulog sa Office of the Ombudsman. Actually, to be honest with you, hindi ko pa alam kung ano ang konteksto nito. Pero malamang sa malamang, hindi naman dudulog ang ICI at DPWH sa Ombudsman kaugnay ng maaaring reklamo dito kay Faustino D kung walang mga issues laban sa kanya. O basahin po natin ha. Again, hindi ko pa po alam ang kabuang konteksto nito. Babasa ko pa lamang ng balita. Basahin po natin sabay-sabay. Ito pong pahayag ni Speaker Faustino D. Sabi niya, nirerespeto natin ang naging hakbang ng Independent Commission for Infrastructure at ng Department of Public Works and Highways sa pagdulog sa Office of the Ombudsman. Mula pa sa simula, malinaw ang ating paninindigan na igalang ang ICI at bigyan ito ng buong pagkakataong gampanan ang kanyang mandato. Ito ang dahilan kung bakit hindi na itinuloy ng Kamara ang kahalintulad na investigasyon upang hayaan ang ICI na makapagtrabaho ng tuloy-tuloy. Ayon mismo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., anumang posibleng kaso ay dapat nakabatay sa kabuuang ebidensya at ang ombudsman ay dapat tumugon sa direksyong tinuturo nito. Sumasang-ayon tayo rito dahil ang ebidensya ang dapat maging batayan ng pananagutan. Ibinalita rin ng Pangulo na 7 sa may warrant of arrest kaugnay ng anomalya sa flood control projects ang nasa kustudiya na. 2 ang nakahandang sumuko at 7 pa. Kabilang si Ginoong Saldico ang nananatiling at large. Suportado natin ang panawagan ng Pangulo na makipagtulungan at sumuko ang lahat ng sangkot. Paalala rin na may pananagutan sa batas ang sinumang nagkukubli o humahadlang sa pag-usad ng mga hakbang na ito. Nananatili ang ating paninindigan, igalang ang proseso at suportahan ang mga institusyong may tungkuling alamin ang buong katotohanan upang managot ang dapat managot at makamit ang tunay na hustisya para sa ating mga kababayan. It appears na dito sa post ni Speaker Faustino D, wala namang issue sa kanya. Pero nagtataka lamang ako bakit kinakailangan niyang maglabas ng ganitong pahayag kung dumulog lamang ang Independent Commission for Infrastructure at DPWH sa Office of the Ombudsman. Normal thing to do po yun. In fact, nitong nakaraang araw, di ba, ang ICI at DPWH dumulog sa tanggapan ng Ombudsman para po irekomendang kasuhan si Congressman Martin Romualdez. Ganun pa man, I am hoping na sana walang issue kay Speaker Faustino D, no? Kasi nakakalungkot naman na yung former speaker may issue tapos magkakaroon pa ng issue tong panibagong speaker. O ngayon, punta na po tayo dito po sa pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos kung saan inireport niya nga po ang pagkakaaresto ng 7 sa mga akusado. Yung una, yung binanggit natin kanina na si Engineer Abagon na natagpuan sa isang bahay na pag-aari ng isang vice mayor at yung 6 ay nag-voluntary surrender po ito sa Criminal Investigation and Detection Group or ang ating PNP. Yung una, NBI po ang nakaaresto. Pakinggan po natin ang ating mahal na Pangulo. Magandang araw po sa inyo lahat. Muli po ako magre-report sa inyo tungkol sa mga iba't ibang development doon sa mga flood control project na kaso at para malaman po ng ating minamahal na taong bayan kung ano na ang naging progreso. Ito na po sa mga individual na may warrant of arrest sa Sandigan Bayan kaugnay sa mga flood control anomalya
ang nasa kustodya na ng ating mga otoridad. Isa naman sa kanila na inaresto ng NBI at 6 naman ay voluntaryong sumuko sa CIDG. Meron din 2 akusado po na nagpahayag na ng intensyon na sumuko at susundin na ang PNP CIDG. Yung isa pong nahuli ng NBI ay natagpuan doon hindi sa kanyang sariling tirahan. Kaya't mananagot din yung mga nagtatago sa kanila. At kaya't sinasabi natin, yung mga may balak na tulungan itong mga ito, ay ang pinakamalaking tulong na ibigay ninyo sa kanila ay mag-surrender na sila. May nasampulan na dyan ha, huwag nyo nang hintayin pa na sumunod kayo. Si Engineer Abagon, sa kanyang tinaguang bahay, may nakasamang 2, isang lalaki at isang babae. Nakita naman po natin sa mga kumalat na balita kung paano nila pilit itinatago itong si Engineer Abagon. Nagpapakilala na ang National Bureau of Investigation, ayaw nilang pagbuksan ng pinto. Gumamit na ng battering hammer, ayaw pa rin nila pagbuksan ng pinto hanggang sa sirain na lang talaga ng NBI yung pintuan bago sila nakapasok. At dahil nga po doon sa pag-obstruct nila sa pagsisilbi ng warrant of arrest ng NBI, arestado po yung 2 for obstruction of justice. Kaya kung nangyari sa kanila yon, malamang sa malamang, dito po sa mga at large, at kung kayo'y nagtatago o nagkakanlong sa kanila, baka pati kayo madamay at masampahan din po ng kasong obstruction of justice. Kaya ang ating Pangulo sa report na ito, meron pong pakiusap at babala sa inyo. At para makasagot na sila dito sa mga aligasyon na hinaharap nila. Wala pong mga special treatment itong mga ito. Mananatili sila sa kustodya ng NBI habang inaantay ang utos ng korte. Muli, sa 3 warrant at 16 na pangalan, 7 na ang hawak ng ating otoridad. 2 susuko na. 7 ang mananatiling at large at kasama na dyan si Saldico. Sa lahat ng natitirang akusado, ang aking payo sa inyo ay sumuko na kayo. Huwag nyo nang antayin na habul-habulin pa kayo. Mas maganda para sa sitwasyon ninyo na sumuko na kayo para maganda ang inyong pagsagot sa mga aligasyon na dinala kontra sa inyo. Sa mga nagtatangkad tumulong sa pagtatago, tandaan ninyo na kahit papaano, mananagot din kayo kung kayo ay nagtatago ng isang fugitive from justice. Tuloy-tuloy po ito. Hindi kami titigil, hindi kami hihinto. Maraming salamat po. Yan, ganyan kaseryoso ang ating Pangulo laban sa korupsyon. Kaya yung mga nagbabalak sa kanya na siya'y patalsikin, ito yung mga taong maaaring sangkot sa korupsyon. O kaya pinoprotektahan ng mga sangkot sa korupsyon. Ang ating Pangulo ang nagsimula, kaya sabi niya siya po ang tatapos. At kaugnay nga po ng report na yan ng ating Pangulo, inilabas po ng Presidential Communications Office ang mugshot ng 6 po sa mga balasubas po na taong gobyerno na ito. Sina Gerald A. Pacanan, isa-isahin natin, Jean Ryan Altea E. Alurin, Ruben Santos E. De Los Santos, Dominic Serrano E. Gregorio, Pelizardo Casuno E. Sebare, and Juliet Calvo E. Kabungan. 6 po sila na kusang sumuko sa ating kapulisan at kahapon nga nauna na po si Engineer Abagon na puwersahang na aresto naman ng ating National Bureau of Investigation. Ngayon, sa mga nagsasabing bangag si ating Pangulong Bongbong Marcos, mga tangat siguro talaga ang mga ito. Pero kung babansagan nila si Pangulo na bangag at ganito naman ang ginagawa, sige, bansagan nyo na lamang ng bangag. Maganda po ang panulat nitong si Juan Luna Vlog tungkol po dito Basahin po natin ang kanyang panulat at senior ko na rin po ito sa ating timeline kung gusto niyo pong makita. Timeline of the flood control scandal. Dito, inisa-isa ni Juan Luna Vlog yung mga importanteng petsa kaugnay po ng flood control anomalies. Simula po ng ito po ay i-reveal ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA noong July 28, 2025. Marcos exposed the flood control scandal in his SONA, revealing widespread DPWH anomalies. Kaya, tanga ba si Pangulong Bongbong Marcos na siya mismo ang mag-expose kung kasabwat siya rito? Common sense mga tol, July 29, 2025, Malacanang orders DPWH to turn over all procurement files, contractor list,
and audit documents. August 1, 2025, the Office of the President initiates a full internal audit of all flood control projects since 2022. August 11, 2025, Marcos releases initial audit findings showing 20% of funds went to only 15 contractors and launches sumbong sa Pangulo na napakalaking tulong sa publiko para makatulong dito po sa investigasyon ng flood control anomalies. Ang sumbong sa Pangulo website ay in fact nakatulong talaga partikular sa investigasyon na isinagawa ng ating Senate President Pro Tempore, Senator Ping Lacson. August 13, 2025, DPWH begins technical auditing of 9,855 flood control projects. August 17, 2025, COA issues fraud and performance audit directives in multiple provinces. August 20, Marcos inspects unfinished flood control structures in Bulacan and orders show cause letters to involved officials. August 23, 2025, COA expands its investigation into a full nationwide performance audit. August 29, 2025, BIR opens a tax fraud audit targeting contractors plugged in the anomaly list. August 30, 2025, the House schedules hearings for DPWH officials and the top 15 contractors. September 2, 2025, DPWH and contractors testify in congressional hearings, evidence forwarded to executive agencies. September 4, 2025, the Bureau of Immigration places implicated contractors under monitoring. But unfortunately, ilbo lang kasi yan yung lookout bulletin order. Kaya hindi talaga mapipigilan ang mga yan sa paglabas ng bansa. At isa sa mga nakalabas ng bansa na maaaring malaki ang gampanin sa anomalyang ito ay ang dating sekretary na si Manuel Bunoan. Siyempre, kasama dyan si Saldico at iba pang mga opisyales ng DPWH. Doon po sa mga kasama sa warrant of arrest na ngayon ay nasa ibang bansa, 4 po sila including Saldico. Si Manuel Bunoan so far, wala pa pong warrant of arrest kasi hindi pa po naiaakyat sa Sandigan Bayan yung reklamo laban po sa kanila kasama po ng mga senador. September 4 o September 6, 2025, Marcos announces the plan to create an independent investigative commission. September 11, 2025, Marcos signs Executive Order Number 94 establishing the ICI. September 17, 2025, Martin Romualdez resigns as Speaker even though no direct evidence links him to the scandal in order to preserve institutional integrity. Late September 2025, DPWH suspends all new flood control biddings, blacklists implicated contractors and reassigns flood officials. October 2025, COA completes phase 1 of its nationwide performance audit and submits findings to the ICI. Early November 2025, ICI finalizes consolidated evidence from DPWH, COA, AMLC, BIR, and DOJ. November 21, 2025, Marcos announces filing of graft, plunder, corruption, and tax evasion complaints. AMLC freezes 6.3 billion in assets and seizures luxury vehicles ahead of expected or seizes luxury vehicles ahead of expected arrest. For the first time since the Duterte era, we are finally, take note ang nagsasalita po dito ay hindi po isang Marcos supporter or loyalist. Ito po ay kilala bilang isang kakamping or nasa hanay po ng mga dilaw. Pero sa aking pagkakatanda, once sumuporta itong si Juan Luna Vlog sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero nung nagsimula na ang patayan at nakikita niya ang pang-aabusong ginawa sa buhay ng ating mga kababayang Pilipino, ay bumitaw na po ito ng suporta sa Duterte administration. Ngayon, nasasabi ito ni Juan Luna Vlog kasi ito yung nakikita niyang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tuloy ko po ang kanyang sinasabi. For the first time since the Duterte era, we are finally seeing real movement toward actually jailing the corrupt. And honestly,
If the trolls insist on pushing the narrative that the president is bangag, then it becomes even more ironic, even funnier, that someone they mock as bangag has accomplished, si Juan Luna Vlog ang nagsabi nito what Rodrigo Roa Duterte never did. Kaya nga ang malaking katanungan natin sa mga Duterte supporters, may naipakulong bang kurap si Rodrigo Duterte? Nakapost po ang aking sinabi na yan sa ating page. Pero until now, yung mga trolls, yung mga nakabantay lagi sa aking page na mga Duterte supporters na kung magsalita ay akala mo napakagaling, wala silang maisagot. Kasi ang katotohanan, walang naipakulong na kurap si Rodrigo Duterte. Tuloy ko po ang binabasa natin. Actual investigations, actual cases, actual asset freezes, and soon, actual arrest. Nangyari na nga yung aresto. Imagine that the so-called bangag president did more to hold the corrupt accountable than the man who screamed about drugs for 6 years and also bragged about being matapang but couldn't even jail his own allies. Idagdag natin, pinagmamalaki ni Rodrigo Duterte ang kanyang agenda nung siya'y nangangampanya pa lamang. Tatapusin niya ang kriminalidad, ang korupsyon at illegal na droga sa kanyang termino. Pero, in particular, ang korupsyon, may nagawa ba siya? Wala. Sa laban niya sa korupsyon, may isang taong gobyerno walang naipakulong si Rodrigo Duterte. Ang mga Duterte supporters na nagmamalaki sa kanya, sagutin nyo ang tanong namin, sino ang naipakulong ni Rodrigo Duterte na korap na public official? Meron siyang pinakulong, pero alam naman natin na mga trump-up charges lamang yon dahil napatunayan sa huli na walang kasalanan si Congressman ngayon, Leila De Lima. Ngayon, panoorin po natin ang naging press conference ng SILG kanina kung saan inihayag po dito ni Secretary John B. Cremulya na isang vice mayor ang nagmamay-ari ng pinagtaguang bahay nitong si Engineer Abagon. Before we open the floor for questions, Secretary Remulla will deliver his statement, followed by the statements of the other department heads, if any. We ask the media to keep your questions orderly, direct, and focused so we can give the public the clear and accurate information they expect. Kindly raise your hands later and an usher would go to you and hand you a microphone. To begin, we call on the Secretary of the Interior and Local Government, Secretary Juanito Victor Remulla. Good morning. The day is about the response of the law enforcement agencies regarding the warrants of arrest issued by the Sitligan Bayan over 16 individuals. These individuals are Rizaldi Zaldico, incumbent member of the House of Representatives, resigned, but former chair of the House of Committee on Appropriations. Gerald A. Pakanan, Regional Director, DPWH, Mimaropa, Region 4B. Jean Ryan A. Altea, Regional Assistant Director. Ruben Santos Jr., Assistant Regional Director. Dominic G. Serrano, Chief Construction Division, Bids and Awards Committee Chairperson. Felizardo S. Casuno, Project Engineer 3. Timohen Sakar, Materials Engineer. Montrexis T. Tamayo, OIC Chief Planning and Design Division. Juliet C. Calvo, Chief Maintenance Division. Dennis P. Abagon, OIC Chief Quality Assurance and Hydrology Division, Regular Member, Bids and Awards Committee. Number 11, Lerma D. Caico, Accountant 4. Number 12, Grace D. Lopez, Regular Member, Bids and Awards Committee. Number 13, Frederick Carl Camero, Vice Chairman, Bids and Awards Committee. Number 14, Aderma Angeli Alcazar, President and Chairman, Board of Directors, Sunwest. Number 15, Cesar X. Benaventura, Member, Board of Directors and Treasurer, Sunwest. Number 16, Consuelo D. Aldon, Member, Board of Directors, Sunwest. May nagtatanong, maliliit na bayawak pa lang, kailan po kaya ang malalaking buhaya top 1? Hindi ko po yan masasagot, pero ang aking hula dyan, kung hindi ngayong Disyembre, sa mga unang quarter ng 2026. Kasi merong prosesong sinusunod. Alam niyo, wag nating mabilisin ang proseso dahil baka matulad lamang po ito sa mga ginawa ni Rodrigo Duterte nung panahon niya o kaya nung Aquino administration kung saan isang taon nga ang inabot bago na aresto ang tatlong tinatawag ninyong buaya, no? Pero kinalaunan, napawalang sala ang namayapang Juan Ponce Enrile, ang dating Senador Bong Revilla at Senador Jinggoy Estrada. Napakabilis nga kung tutuusin, comparatively speaking, ng aksyon ng gobyerno ngayon dahil wala pang kalahating taon, may naaresto na. Nung panahon ng Aquino, more so, panahon ni Duterte wala. Panahon ni Aquino meron. Isang taon halos ang lumipas bago na aresto yung tatlo. Pero anong nangyari?
na-acquit sila. Yon ang problema. Kaya dapat wag mabilisin. Pagka nagsampa ng kaso, sigurado na merong conviction. Dahil kung kasuhan mo man ang mga yan nang hindi mako-convict, para lang tayong naglokohan sa mga pangyayari. Yes. Now, next in the slide is the members that have been arrested so far. We have Gerald A. Pakanan. I-forward na natin mga tol. Doon na tayo sa question and answer. We have number 1, Zaldico. Ito. We do not know his exact whereabouts. Number 2, Ito yung mga Adema Angeli at large, D. Alcazar. She is believed to be in New Zealand. Number 3, Cesar X. Ventura, believed to be in New York. 4, Montrexis Tamayo, believed to be in Jordan. Ladies and gentlemen, save for Zaldico. The other members who are believed to be abroad have made contact with our law enforcement agencies and are expected to show up at the embassy and begin immediate repatriation towards the Philippines. They have done so voluntarily, informing them of their whereabouts, and we informed them of their right to proceed immediately to the embassy as soon as possible. Ladies and gentlemen, these are the accused personalities. We have to make it clear that no matter where you are in the world, we will find you. If you are at large, we will find you. If you are hiding in the Philippines, we will find you. sana Secretary John B. Cremulya, isama nyo na po si Gerald Bantag. Kasi matagal-tagal na pong nagtatago sa batas si Gerald Bantag. Ito naman ay naisingit ko lang dahil ang katarungan para kay Percy Lapid, ako nga hindi Iglesia ni Cristo, hindi kinakalimutan yan. More so, siguro yung mga Iglesia ni Cristo dahil kapatiran nyo, si Percy Lapid, wag nyo pong kalimutan yan. Kaya nakikiusap tayo kay Secretary John B. Cremulya na sana, pati si Gerald Bantag, isama nyo, wag nyong kalimutan. Dapat ma-aresto soon as possible time. We have one, maybe NBI director can explain about the circumstance behind the arrest of the personality. Engineer Dennis Abadan was arrested in Quezon City after a failed service in his known address in Cavite. He was arrested on a Sunday early morning at Sikatuna Village. Arrested with him where they stay in helpers or couple assisting him. Yung owner ng property. We are into investigating. Reports were made that the house where he was arrested is allegedly owned by one vice mayor of Bansud, Oriental Mindoro. Wow. We are still verifying the authenticity of this information. Wow, Bansud, Oriental Mindoro. Bansud, Oriental Mindoro. Bansud. Sino ang vice mayor nito? Tingnan nga natin. Vice Mayor, na sa search ng Google, Vice Mayor of Bansud, Oriental Mindoro. Continue. The current Vice Mayor, again sabi ng NBI allegedly, pero i-correct mamaya ni SILG yan, John B. Cremulya, na hindi allegedly, kung hindi totoo talaga na siya ang nagmamay-ari. Kaya basahin lang natin. The current Vice Mayor of Bansud, Oriental Mindoro, according to Google AI, is Rico B. Tolentino. Rico B. Tolentino. Ano kaya ang kaugnayan ni Vice Mayor Rico B. Tolentino dito po sa nangyari, At coincidence lang ba na yung mga naakusahan ay nasa Mimaropa, Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan region, Tapos siya nasa Oriental Mindoro. Tuloy po natin ang pakikinig dito. Ladies and gentlemen, basta po kayo ay akusa na ng ombudsman at binigay na ang information sa Sandigan Bayan at labas ng warrant of arrest, kayo po ay kailangan masaklaw na sa ilalim ng jurisdiksyon ng batas. Binabalaan po namin na lahat ng gustong tumulong itago ang mga ito ay may kaparusahan na katumbas sa kanilang. Mga tol, wag nyo sanang kalimutang mag-like sa ating programa. Malaki po ang maitutulong yan sa ating mga advokasya. Like po tayo. Ginagawa. Our best advice to all who have outstanding warrants of arrest against them, surrender as soon as possible. Surrender to the nearest authorities. Surrender to the nearest police station. If we go on a manhunt after you, we cannot guarantee the results. For the sake of your families, for the sake of the country, surrender. Ay, nako. Thank you very much. Isingit nga lang natin ito. Meron na namang akong nakitang kismoso, Pero para maging kismoso rin tayo ngayong umaga. Ito, meron ako i-share sa inyo mga tol na link. Tapos, mukhang related ito doon sa chismis ngayon ni Ramon Tulfo, Sandali lamang at hinahanap ko yung video
Ito kaya yon. Ito kaya yon. Teka lang hanapin natin. Politico who? Politico who? Hindi. Sandali Kailangan ma-share ko sa inyo ito. Hindi yan. Hindi yan. Nasaan na yon? Sandali lang mga tol, hinahanap ko mayroong isang malaking chismis na naman si Ramon Tulfo no? Nasaan na yon? Ito. Tingnan natin to. Tingnan natin. Maraming salamat, Temi Stokels, sa iyong super sticker. Salamat po. Salamat. Tingnan natin. Sino naman? Sino itong lady po sa gobyerno na may secret affair daw sa isa ring mataas ang posisyon sa gobyerno? Ang siyeste, pamilyado, si government official. Ayon sa ating source, nasa malayong probinsya raw kasi ang misis nito na isa namang lokal na politiko. Wow. Kaya bilang pamatid sa malalamig na gabi, si Lady Boss ang pumupuno ng kanyang pangangailangan. Lalo badis pa nga ang peg ng dalawa, lalo na kapag may business trip si Lady Boss. Uy, extra baggage. Oo. Oo. Hindi kaya kasi laki ng mga maleta na pinaglagyan ng pera. Oo, ng basura pala. Basura. May pera sa basura. Kung saan matik na ang authority travel para maging extra baggage. Ayun na nga. Matik na. Gayong hindi naman sila pareho ng opisinang pinagtatrabahuan. Kaya ang malaking question mark, sino ang may sagot ng travel expenses ni Guy? Oo nga. Wow. I am not saying na sila ito, pero ito kasi yung balita no? Ito yung balita. Pagdinig, bagong pangalan. Isa si DepEd Undersecretary Trilby Alarbar sa dinadawit ngayon sa flood control scandal. Pero bukod sa revelasyong isang executive secretary umano ang humingi ng kickback, mas palaisipan kung bakit mabilis itong inaprubahan ng budget department. Narito Bakit mabilis inaprubahan ng budget department? Itong si Chismosong Ramon Tulfo, ito ngayon ang post. Basahin natin. Chismoso talaga to si Ramon Tulfo Sabi nito sa ating Pangulo, tamad ito Basahin natin yung kanyang chismis. 28 minutes ago. Tuwang-tuwa daw ang matandang dating cabinet member. Kabit tuloy na banggit ko. Ulitin ko. Chismis kasi Tuwang-tuwa daw ang matandang dating cabinet member sa nangyari sa kanyang dating girlfriend na nakipag-boyfriend sa isang nasa gobyerno din. Si dating girlfriend na napakaganda at yung kanyang boyfriend ngayon na di kagwapuhan ay may malaking problema. Si Tanda kasi ang nagpasok sa kanyang ex-girlfriend sa gobyerno. Hiniwalayan ni girlfriend si dating cabinet member at nakipag-boyfriend sa iba. Mas mataas ang pwesto ni girlfriend sa kanyang current boyfriend. Nalungkot si Tanda sa ginawa ni ex-girlfriend na ipagpalit siya sa iba. Sabi ni Tanda, nakarma daw ang babae at ang kanyang boyfriend dahil sa pagtataksil sa kanya. Gusto niyo bang sabihin ko kung sino yung matanda? Actually, may nagpipid sa akin ng information tungkol dito sa illicit affair po na ito. Pero hindi natin babanggitin kasi demanda abutin natin. Basahin lang natin yung chismis ni Ramon Tulfo. Here's a clue to the identities of the man and woman in a love triangle with an elderly former cabinet member. The man and woman have a love nest in a billionaire's village. With their government salaries even combined, how can they afford to buy or rent a house in an exclusive village? The love affair is taking place right under the very nose of BBM. Saklap, kung totoo po ito. Winalanghiya nila si Pangulong Bongbong Marcos kaya dapat magbayad ang mga balasubas na taong gobyerno na ito. Balik na po tayo rito kay Secretary John Vic Remulla. Are there any questions? Yeah. So, Yes. we have Pagdating talaga sa chismis, gustong-gusto ninyo No? Biglang dumami yung nanonood natin, 2,200 Magchismisa na lang kaya tayo rito. Hindi, tuloy po tayo rito. questions because we have to proceed somewhere else. Yeah. Morning, sir. Leia Ilagan po, UNTV. Sir, itong mga akusado na ito ay sa ang flood control lang sila nadawit at tama po ba na dire-diretso yung investigation and meron pa tayo mga inaasahan sa mga susunod na Maganda araw? yung tanong na yan Unahan kong sagot. Mimaropa region pa lang ito mga tol. Kaya yung mga naghahanap ng mga malalaking buaya, hintay-hintayin nyo lang. Kasi meron sa Bulacan area kung saan sangkot di umano si Jingoy Estrada, Joel Villanueva.
sina Engineer Alcantara, Hernandez, Mendoza at iba pa. Meron sa iba pang mga lugar na hindi binanggit dito sa press conference na ito, pero katulad po ng budget insertion di umano ni Chis Escudero, kung saan nasasangkot din sa ilang mga pagkakataon ang dating senador na si Bong Revilla, dating senador mayor ngayon Nancy Binay, at iba pang mga opisyales ng ating gobyerno, including ang ating former speaker, Martin Romualdez. Sinangkot na rin si Pangulong Bongbong Marcos. Sige, wala tayong sacred cow kung tawagin dito. Kung may kasalanan si Pangulong Bongbong Marcos, ilabas nyo ang mga ebidensya para sama-sama natin matuligsa. Pero ako, naniniwala ko na walang kasalanan si Pangulong Bongbong Marcos. Ito ngayon ang siste dito, mga tol. Diba, tinanggal si Executive Secretary Lucas Bersamin at Amena Pangandaman. What if kung sila'y may kasalanan, bigla nilang idamay si Pangulong Bongbong Marcos? Ano ngayon ang mangyayari? Isang katanungan niya ng isang kakamping na si Jesus Palsis, ano daw ang maaaring mangyari sa November 30 Trillion March kung bigla daw idamay nitong si Bersamin at Pangandaman si Pangulong Bongbong Marcos. Pero lilinawin din natin, actually wala namang direktang nagsasabing may maling ginawa si dating Executive Secretary Bersamin. Ang itinuturo na merong pagkakamali ay yung kanyang pamangkin sa pinsan, no? Grand niece yata, ay grand nephew. Ang relasyon nila sa isa't isa, ito po ay si dating Yusek Adrian Bersamin. No? Ayan yung mga posibilidad na maaaring nag-aantay ng kasagutan sa hinaharap. Pero sa ngayon, dito lang muna tayo. Kung sino ngayon yung nasa hot seat, particular yung nasa Mimaropa region, kung saan meron na pong warrant of arrest para sa kanila na inilabas ang Sandigan Bayan. SLG, with your permission. Unang-una po, no, narinig naman po natin ang Pangulo natin kaninang umaga. In-announce niya ang pagka-aresto nitong mga unang mga sangkot dito sa unang kasong final ng gobyerno laban sa mga maanumalyang flood control project. At sinabi din ng Pangulo natin, Oy, wag kayong kismoso-kismosa. Hindi si Bersamin at Pangandaman yung tinutukoy sa chismis ni Ramon Tulfo. Ha? Hindi magagawa yon ng isang dating Chief Justice. Magteteng na yan. Hindi, joke lang. Hindi, mali kayo sa hinala ninyo. Hindi siya. umpisa pa lang po ito. Nandito na po tayo sa punto na mananagot na po lahat ng mga dapat managot, pero umpisa pa lang po ito. Ito po ang unang-unang kaso. Oo, apo ni Bersamin, grand nephew. Hindi direktang apo. Apo niya yata ito sa kapatid, no? Kaya kapatid o pinsan sa aking pagkakaalam. Hindi niya direktang apo. 'Di ba? Ang apo is direct line. Halimbawa, ako, tapos nagkaroon ng anak yung anak ko. O 'yun, apo ko 'yun. Si Adrian Bersamin, 'yan, pamangkin niya, parang apo na rin. O 'yun. Basta ganoon, grand nephew niya, grand nephew. Tungkol sa flood control sa Oriental Mindoro. No? Pero marami pa pong parating na kaso, marami pa pong makakasuhan, marami pa po ang ma-aresto. Yan po ang pangako ng Pangulo natin. Kaya maghintay na lang po tayo, naghintay na rin naman tayo ng ilang buwan. So tingin ko konti na lang madadagdagan pa ng madadagdagan itong mga makakasuhan at ma-aresto nito. Kay SLG. Sir, may madadawit po bang mga local government executives sa Oriental Mindoro tungkol dito sa flood control? That is the discretion ng ombudsman yan. So, hintayin natin ng ombudsman maglabas ng report yan. Pero may iniimbestigahan. Again, ombudsman yan. Sila ang magsasabi. 2 more questions, please. Yes, sir. Sir, good morning. No? Any information po regarding the whereabouts of Saldico? You said last Friday he was in Japan. Is it also true na nasa isang country siya na walang extradition treaty with the Philippines kaya hindi siya maaresto basta-basta? Kasi meron tayong kay Negros Oriental representative na huli siya agad. But why with Saldico? Why is it taking so long? We believe he's traveling with another passport. We do not know if he's using another name. So, Nagtataka tayo sa mga kaisipan ng iba nating kapwa Pilipino. Iko-correct lang natin. Si former Congressman Arnie Tevez, hindi kaagad siya nahuli. Mas matagal nga yung inabot nung sa kanya kasi dumaan pa ito sa extradition proceedings. It happens lamang na nag-bid ng membership ang Timor-Leste sa ASEAN countries at isa ritong sumusuporta ang ating gobyerno. Siguro nakipag-bargain ang ating gobyerno, kaya ang ginawa ng Timor-Leste, sinet aside nila yung extradition laban kay Arnulfo Teves. Panalo pa nga doon si Arnulfo Teves di ba? Kung ang sinunod ng Timor-Leste ay yung extradition, walang Arnulfo Teves ngayon dito sa Pilipinas. Pero ang nangyari, yung pagiging undesirable alien.
ni Arnulfo Teves, kaya inaresto siya mismo ng immigration officer ng Timor-Leste at dineport pabalik ng Pilipinas. And it took more than a year. Si Governor Roel Digamo got killed and others noong March 4, 2023. Di ba? Tapos nasampahan siya ng kaso, probably May na yata yun. May or June ng 2023. And kailan lang naman naaresto si Arnulfo Teves at nadala rito sa Pilipinas? After more than a year. Kaya wag nilang ikukumpara na itong si Saldico ang bagal kumpara kay Arnulfo Teves. Di yata nag-iisip yung nagtanong. So, bine-verify na namin eh. The blue notice is out. Now that we have now that he is good, the arrest warrant, the red note. Sabi ni Danang, kinakamusta ang missing sabongero? Tuloy-tuloy po ang missing sabongero. Sa media lang naman naglaylo kasi talagang ang interest ng publiko ay nasa flood control projects. In fact, sa aking nasagap na balita last time, merong more than 40 sets of human skeletals o remains na natagpuan ang ating Philippine Coast Guard. Yung nagsasagawa po ng search and retrieval operation sa Taal Lake. Tuloy-tuloy po ang pangangalap ng ebidensya at ang kaso ay nasa prosecutor's office na. Inaantay na lamang kung ito po ay aakyat sa korte. Huwag po tayong mag-alala tungkol po sa missing sabongeros sapagkat yan po ay nasa ahensya ng ating gobyerno na nakamandato para po ipagpatuloy nila kung ano po yung nararapat sa kaso na yan. Saka binanggit din niya ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ang mga sangkot sa missing sabongeros ay papanagutin. Ang problema lang sa ngayon, syempre, alam naman natin na ang vlogging, katulad nito, vlogging, business pa rin ito eh. Ang media, business pa rin yan. Kung saan patok ang tao, doon tayo. No? Hindi naman ako tanga, for example, na hindi pinag-uusapan ng missing sabongeros tapos po-focus pa rin ako doon. Di walang manonood sa akin. Practical ang ginagawa natin dito ang realidad. Ano? Yun ang realidad sa larangan ng komunikasyon. Pero wag tayong mag-alala na kinakalimutan po iyan ng ating gobyerno. Notice can be out and then we will further determine kung nasaan talaga siya. So hindi pa siya gumagamit ng Philippine passport. So kahit i-cancel, Secretary. Ang hula lang namin, reportedly he has another passport that he's using. Thank you, sir. One more question, please. Yes, sir. Morning, sir. Alfred Addison, Journal Group. Sir, yung napanood kahapon na yung isang suspect, nagbabarge yung mga agents, destroying the door using a battering ram. Will it be the norm na gagamitin ng PNP and the LG and NBI para ma-arresto lahat ng mga suspects? Your question again, will we use the same procedure? Yes, will it be the norm? Yung ginawa ng NBI, standard operating procedure talaga. If they refuse to open the door, then they have, the arrest warrant gives them the power to possibly to break open the doors. Nasa kapangyarihan ng NBI yan. At ng ating law enforcement agency. Okay, meron ba? Last one before we... Yung katanungan kasi, sinira ng NBI, di ba? Yung pintuan. Nasa revised rules on criminal procedures yan. Na kapag ka ikaw ay nirefuse sa pag-implement ng warrant of arrest sa isang enclosed place katulad ng bahay, meron kang right to forcibly open yung bahay na yon, syempre with the use of reasonable force. At ganun yung ginawa ng ating National Bureau of Investigation by using battering hammer. And ang tibay nga ng pinto, pero doon nakita natin na hindi pala safe ang ganung pinto. Kasi ang gagawin lang, wawasakin lang yung bahagi ng pintuan at mabubuksan na yung kabuuan ng pinto. Kaya sa mga magpapagawa ng bahay dyan, siguraduhin ninyo yung bahay ninyo, kahit sipain yung bahagi ng pinto, hindi masisira. Otherwise, madaling mapapasok. Ganun po yung nangyari kahapon nang inimplement ng NBI kaya Engineer Abagon yung mandamiento de arresto laban sa kanya. I think 2 more questions, Sec. Okay, Sir, last on my part. Yung sa anin po na, yung sa CIDG, were they arrested or some of them surrendered? The first one in the name of Gerald Pakanan surrendered, and after that surrender, one after the other, we arrested, or the PNP arrested to the CIDG 6 personalities. One more, please. Banggit ng NBI na alleged vice mayor yung may-ari ng bahay na inaresto si Director Pakanan. No. Hindi siya alleged. We have determined that he is the owner of the property. Ang didetermine na namin kung anong nature ng kanyang stay sa lugar na yan. So until we determine kung he was renting or he was being hidden, wala pa kaming definite statement kung anong status ng kanyang investigation. Meron pong kaso, Sec? Again, we cannot say until we determine the exact state of the arrangement kung bakit siya doon. Ano pong ginagawa ng office nyo para po matiyak na walang political intervention? Ay, wala talaga.
Not only that, so what you see is what you get. There is no political intervention. Okay, thank you very much. Okay, thank you very much. Yan, napakinggan natin ha, kumpirmado. Isang vice mayor ang nagmamayari ng bahay na pinagtaguan nitong si Engineer Abagon. At ayon nga po sa Google kanina, certain Rudy Tolentino, no? Vice Mayor of Bansud Oriental, Mindoro, no? At ayon na lumabas yung pangalan na nakita natin kanina. Pero yun naman ay ayon lang sa, eto, puntahan na nga natin mismo yung eto, yung kanilang website, no? Sino ang vice mayor ng nabanggit na munisipalidad? Ang hirap namang tingnan nitong kanilang ang nakalagay lang mayor, tapos nasan yung vice mayor nila? Elected officials. Oh, hindi ko makita, pero naipakita ko na sa inyo kanina yung ito yata. Ano yun? Ba't hindi nakalagay dito yung vice mayor, yung municipal councilors lang? Pero ito siya, Rico, I'm sorry, not Rudy, no? Municipal Vice Mayor of Bansud Oriental, Mindoro. Ang ayon sa ating DILG Secretary John B. Cremulya, na nagmamayari ng bahay na pinagtaguan nitong si Engineer Abagon. Oh. Kilala ko tong J. Perero na to Nanalo pa lang municipal councilor ito. Naging lecturer namin ito sa review center ko dati, si Attorney J. Peraro.